Maayo nga adlaw kanitan ano sa bitag kini ang inyong ato ang programa sa TV Apollo.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Sir RJ Seno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So live kita karon sa actually recorded videos lang na karon. Sa atong gitawag og tulo ka social media sites ang atong RJ Roland Sandro II TV Apollo.Argumento page and Kuya Apologies TV page, and also sa atong duha ka channels, the Lay Catholic Apology International Official and RJ Sandro II the TV. So karon isa na ako'y tawag ining tagaan og reaksyon ngano man tungod kay tawag ining nituwag ang atong mga higala nga mga dili Katoliko, particularly sa anak ni Mr. Bacalares kung ato ang pag-expose sa iyahang tawag ining pagpamakak sa gitawag og social media. Unya makita nato nga magsilbi na agyoy ko ana agyoy tawag ining kasuko. Sa ilahang gitawag og pag-reply kay siguro nasuko sila kay katangtangan man natong maskara ang ilahang tawag ining pagpanglingla sa gitawag og mga tao nga mag-quote og ebidensyang Katoliko. Nya pagkahuman ang problema, mag-quote dili pagitiwason og basa. Mo man punto diha. Mo man punto dinha. Nga mag-quote og librong Katoliko unya pagkahuman sila ra gasabot sa ilahang tawag ining gikutlo nga libro. Nya mingon dabadayon og kanang bitaw nga mingon dabadayon nga at least ang amo ang gitawag na basa. Ang punto din na is ang context og ang topic nga imong gi-present. Mo man punto. Okay, sa ato ang tawag ining atong itawag ining paminaw ning iyahang gitawag og counter argument concerning sa ato ang pagtanggal sa maskara ni Mr. Bacalares. Okay, anak ni tawag ining ni Mr. Bacalares kining naghatag og reaksyon sa ato ang gitawag og video. Okay, ato ang i-play. Okay, ato ang i-play ha. Dara. Don't know you. And what I do know is that ni mata ko pagkabuntag, wala pa ko ikaon, kita na ko ang imong video sa newsfeed o pretty confident kayo sa pag-istorya nga nasayop gud si pastor sa paggamit sa inyong libro. Actually dapat unta before ka naghatag og reaction kaon ka unta daan. Okay, para at least ba mahatagan og tawag anang igong pagtin-aw ang mga argumento nga imuhang gi-present. Okay, sige tanaw to. Now, to give you context of the video, I mean, I had the authority to give you the context because ako man yung pinipers pa ko tala pastor. Ang context ani is pastor is trying to prove nga ang Saturday Sabbath can be read in the references sa mga CFD. Okay, gana manggod nga tawag ana nga punto nga igod lang nga hatag og preba nga mabasa ni Mr. Bacalares ang gusto niyang ipunto sa librong gitawag Katoliko ay usa na ka tawag ining paghatag og pahimugat nga gitwist nimo ang tawag ining panguna-una sa writer. Ngano makaingon man ko nga gitawag og gitwist imo tuod nagibasa nato kay prebang nabasa na ko ni pero wa nimo gitan-aw ang gitawag og rason or kanang gitawag og tama nga presentation sa writer based sa imuhang gibasa nga gitawag og document. So nahulog nga kung ato ang tan-awon ang text nga ato ang ako ang gitawag og reakan dili bay a period nga okay lang diha ka muhunong. Pero ang problema is na amo continuation kung baga. So ang punto nimo kang ang ako ang tawag anang gitagaan ng namo og pahimugat nga mabasa ba. So unsay but pasabot sa inyong gibasa nga gitawag og libro. Based sa librong gitawag og ang Katoliko. Ngano man kay ang punto man gud dinha Mr. Bacalares, ang punto man gud dinha nga naghatag mog pagtubag sa pangutana sa nangutana ninyo concerning sa Sabbath o sa Sunday. Muna para ilaro ninyo ang gitawag og mga Katoliko, nagkutlo kuno mo og librong Katoliko kay kuno mabasa daw kuno. Pero ang problema giunsa ninyo pagsabot. Kato mapagbasa ninyo inline to sa inyong gitawag og pagsabot. Mabasa gyud sa librong Katoliko, wrong, mali. Ngano man kay duha ang presentation din ha, dili lang kay usa. Kay isa lang man ang inyong gitawag ibasa, buti pasabot half truth ang inyong gi-present sa gitawag og social media. Kung half truth na kauban ras butbut. Sige ato ang tawag ining padayonon. Sama ning gamit nga libro, babasa dito. Actually mabasa mong nabasa gid dito gid. I don't know why Sino is trying to establish a red herring. A red herring galaigsoon is a fallacy that distracts you from the main point of the argument. Ang punto ni Katawag ko. Ikaw ang naiguan ng red herring. Kamo ang naiguan ng gitawag og red herring. Ngano man tungod kay ang issue about the Sabbath and Sunday. Mo man ang issue. O nya gitagaan yung pahimugat nga nagamit ko ng librong Katoliko pagprueba sa inyong gitawag og gibarugan, which is dili mao ang tawag anang nasulat ni anang maong dokumentuha.
Nga naman kay isa lang man ang inyong gihatagan og tawag ining pahimukat kadto lamang gusto ninyong basahon, ang di inyo gustong basahon wa na ninyo gi-continue. Nga naman kay mapangka man ang inyong butbut. So kanang gitawag nimo nga fallacy, kanang giingon nimo nga gitawag red hearing, kamo ang tawag anang naigo anak nga naman tungod kay gi-redirect ninyo. Gi-justify ninyo ang inyong gitawag mali sa pag-present ninyo sa information nga gitawag og half truth. Half truth man na. Kung tanaw na to ang document ha, tanaw na to ang tawag ining document ha, sa gitawag og kining ato ang mga amigo nga gitawag og si Mr. Bacalares. Kung tanaw na to ang tawag ining point, tanaw ra gud oh. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Period ba ang nabutang? Kaya parang moingon nga no did da basahon ang tawag anang next content sa gipasabot sa maong gitawag og writer. Remember duha ang presentation din na nganong isa lang man ang inyong gi-present. Kay sumala pa ninyo ana tawag anang kanang dili na kinahanglan nga gitawag ipadagi ang punto mabasa dili oy. Fallacy of suppressing the facts na nga naman duha ang puntos. Naggisulti ni early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Nga naman kay kanang panahon, again, balikon nako, ordinance na sa ilahang panahon, di lang kay a religious law, kung dili o sa ka-civil law. So kinahanglan silang mag-observe. Mauna giklaro din na and gathered for the Eucharist on Sunday. Kanang gathered on Eucharist, ibig sabihin ana, ang buti pasabot ana, nagsimba sila sa Dios adlong Domingo. Red hearing sa inyohang gitawag og baga. Sige, continue na to. Continue. Okay. Pastor, dari ang main argument ni Dari is mabasa ba sa mga referensya sa mga CFD ay sa mga RCC nga libro na ang Saturday Sabbath gina-practice mga early Christians. Nabasa niya. That is the most crucial point lagi doon ta og na-prove niya through references. Okay, kanang tawag anang pagprueba magud. Unsay rason nga nang iyang giprueba? Ang rason niya kay gusto niya ipakita nga tama ang iyang gitawag ibarugan. Mo man ang point. Di lamang kay nagbasa-basa lang si Mr. Bacalares nga wala siya gitawag og punto. Ang main point din ha, Mr. Bacalares, gikutlo na sa imuhang gitawag papa, pagprueba sa inyong gibarugan. Ha, gibarugan ninyo kay gusto niyo i-connect ang inyong kaugalingon dito sa gitawag og early Christians. Mo man ang punto ninyo. Mo nang gi-quote ninyo ng gitawag libro ha, pero wa ninyo palayuna ngano man mapangka man mo. Nga naman so ang observance di ay ang tawag ining pagsimba dahil sa mga Kristiyano kaniadto gawas nga nag-observe sila sa gitawag og 7-day Sabbath, nag-observe sila dili tungod kay aron magsimba, kung dili aron tudluan nila. Tanawon mo ng Acts of the Apostles, tudluan na i-convert nila tong mga Sabadista. I-convert nila. So, pagka Sunday mo na ang ilahang tawag anang day of worship, mabata nga giingon din na Eucharist, nagtigom sila. Oh, ato ang tawag ini nga basahon, no? Natin na klaro ana oh. And gathered for the Eucharist on Sunday. Mo man ang ano isisimba nila. And gathered the Eucharist on Sunday, dili Saturday. Pwede mo nakuha ang tawag anang punto sa gitawag writer. Gipresent niya ang duha ka dagway sa first tawag ini nga Christian sa 1st century AD. Nga naman kay kana nga panahon dominante ang Judaismo. Ang Judaism dominante. Kay dominante man sila, so kinahanglan silang mo observe based sa ilahang civil law o sa ilahang religious law. Ikaw ang tawag anang wa kasabot, gatubag-tubag nga wa kasabot. Wa kasabot. Ang gimo ni Seno, he is diverting the argument now into what you call a cherry picking or a quote mining incident kuno. Tungod kay si pastor ning kutlo-kutlo lang wani gibasa ang full context, therefore namakak si pastor. Okay, karo magikaling na makak. Nga naman, karo ana tanaw ra gud ninyo tawag ka ng dokumento okay lang ang tag-period. Ang nabutang observe the Sabbath on Saturday, period. Okay na, di nimo tawag anang ipadayon. Ang tawag ining statement sa maong dokumento, pero na ang tawag in continuation no, and gathered for the Eucharist on Sunday. Unya, pagkauman ang nahitabo, kami pa gitawag mali, ikaw masiguro ang dili kasabot. Asa man nimo gikuha ng imuhang gitawag English kung baga. Diba? Kaklaro ana nga tawag ini nga ang gitawag og document nga wala gibasa sa imong papa nga pastoy. Wala gibasa sa imong papa nga pastoy kay mapangka mo nga ang early Christians ang ilang pagsimba Domingo. Mo man punto din ha. Ganang gibasa man ang pastoy nga ang early Christian nag-observe og tawag ini nga Sabat nga gitawag og Saturday kay para pag-pray ba sa inyong gibarugan mo man ang punto.
So kung inyong i-divert, inyong tawag anang ilihis ang maong gitawag issue tungod kay dito lang mo focus sa gitawag na basa, it is a fallacy of suppressing the facts. Palasyos na. Diha pa lang sa pag-quote sa dokumento, fallacy of suppressing the facts na. Nga naman kay dili mao ang tawag anang gisulti o dili mao ang una-una sa writer nga inyong hang tawag anang gikot. Mo man na ang point. Mo na ang point eh. Okay, continue nato ni. Continue nato ning iyahang tawag ining Wala yung kabuang. punto. So, ano magbasab ka na to in full context gyud Mhm. ang argumento ni Seno. Mhm. Let's watch his video. Okay. Okay, ato ang karuhon na kanang iyang gibasa naa na sa kanang nakalinyada nakaline nga gitawag og yellow, nakamark na yellow line. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Unya wa na gisumpayan and gathered for the Eucharist on Sunday. Wow! Okay, so kay wa man to gibasa ni pastor nga nag-practice og Eucharist ang mga early Christians on Sunday. Then therefore na si pastor. Yes, klaro. Klaro, di ba? Klarong tawag ining namakak nga naman kay ang tawag ining continuation sa document or tawag anang sa statement ni gi-quote sa imo ang papa nga pastoy. Dili man mo ganahan. So, suppressing the facts na. Bot ipasabot, makita nato nga gusto lang ninyo usa lang ang konteksto ang ihatag. So, kung gusto niyo to untag tinuod, inyo untag i-continue. Nga naman kay sa sentence mismo na ay continuation. Nga ang buti pasabot kadtong tawag ining observance sa Sabbath the same with the observance nila sa gitawag og Eucharist on Sunday. Nagagather sila on Eucharist on Sunday. Mo bitaw gigamitan na conjunction and nga naman duha ang celebration nga gi-celebrate sa gitawag og mga unang mga Kristiyano kaniadto nganong usa lang man ang inyong kuan. Nganong usa lang man ang gikot sa imong papa nga pastoy. So buot ipasabot naa siya gitabunan na kamatuuran nga dili gusto nga tawag ining madunggan sa tigpangutana niya. Kay una-una niya kung ipadayon makalusot ang tigpangutana. Mo man ay punto. So again, it is a fallacy of suppressing the facts. Gisuppress sa imong papa nga pastoy nga ang tawag anang dokumento based sa iyahang gitawag og gikot. Yang gibasa. But pagpamakak na, kini part 1 pa niya, pagpamakak na, Mr. Bacalaris, pagpamakak na, klaro man lang, nga pagkahuman lang ang amahan rabas bakak, nga ora bagyo ning gitawag og yawa. Sige, continue na to. Diba? Do you know how weak that argument is, Mr. Seno? Okay, it doesn't make any sense. Okay, weak daw to nga tawag ining argument? Weak? Ato ang tawag ining gapadayon, oy, ko ana, tawag anang prima facie na kung baga, first pass na, nga namakak mo. Ang punto din ha, kanang inyong pagpamakak gamit ang librong katoliko. Mama na ang punto. Kanang inyong pagpamakak gamit ang librong katoliko. Ha? Oh, so, giun sa man ninyong pagpamakak, inyong gitabunan ang kamatuuran nga ang una mga Kristiyanos kaniadto nagsimba sa Dios diha sa adlawng Domingo. Kay dito lang mo sa word nga observe on Sabbath, observe in the Sabbath on Saturday. Ayaw. Ang may tabo magudana ang mga tao nga gitawag og lungsuranon kasabot sa tawag ining dokumento nga gibasa sa imong papa. Pero ang problema kay para matabunan ang tinuod, wala gidayon. Mao man ay punto. There are 2 points mentioned here in that So, sentence alone. One is Okay. Sabbath, mhm. and the other is the Eucharist. Okay. So what's the point of reading further if the point nga ang basahon na ng sentence is not already about the Sabbath? Ay, tawag ini nga suppressing the facts na. Suppressing the facts nga naman kay ang Sabbath on Saturday o kanang gathered sila sa Sunday, same worship na kung baga kung tanaw na to ang general context ana, kung tanaw na to ang general interpretation ana. Ang Sabbath it is a day it is a Jewish day of worship. Ang gitawag og Eucharist on Sunday, it is a Christian day of worship. Wa man kasabot ni bago pa manggod siguro ning mata niya, wa pa pamahaw ba? Kasabot ni. Nga ikaduha, nganong tawag anang putlon magyud ninyo wa magibutang period na. Di ba? Naay gitawag og continuation. Dapat inyo ang i-continue. Kay para makita ninyo nga ang dagway mo bitaw ang gigamit nga word probably. Ha, tawag anang kung sa kuan pa ba na ay naipangunahon na ang mga Katoliko, nag-observe sila kaniadto pero dili fix ha.
Probably gani unsa man ni meaning aning probably. Tanaw na to ning tawag ini nga meaning aning probably, ha? Probably. Okay, probably. Okay, almost certainly as far as one knows or can tell. Almost certainly as far as one knows or can tell. Okay, so yun. Probably. So, buti pasabot kana nga panahon gitagaan og tawag anang konteksto sa writer nga ang una makristyano kaniadto nag-observe og Sabat og unsa man og tawag ining nagsimba sa Dios adlang Domingo. Unya pagkahuman wala ni pulo sa inyo ang information. Way pulo sa inyo kay napangka man mo sa inyong kabuang. Way pulo sa inyo kay mapangka man mo nga ang una mga Kristiyano di ay nagsimba sa Dios adlang Domingo. Binangag man ang klase nga argumento niya mga pagka-weak. Ang imong argumento mo gitawag og weak nganong man kay ang imong opinion gisulod ninyo sa gitawag og libro nga inyohang gikot. Again, it is a fallacy. Another fallacy naman yan. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Mao ni punto diha. Okay, continue na to. But it's about the Eucharist. The main point, the main argument there is that mabasa-basa pa rin siya. Ay, wrong. Dili na. Kay kung tawag anang basahin lang, pahiluman na imuhang tawag ining papa ni mga pastoy, ano lang pa-explain na pa kung baga. Nya ayaw na pugtubag kung ang punto lang mabasa. Nganong inyohang man nang gibasa, tungod sinong nga naamoy punto, naamoy gabarugan na kanang libro kuno sa Katoliko, nidapig sa inyo mo man ang point. Mo bitaw gipangka ta mo sa inyohang gitawag og kabuang sa pagpresent ninyo anang libruha nga dili mo gisulti ni anang maong libruha. Ana ba ana? Mo na ang punto dili kay mabasa lang. Ha? O unya another na pud na nga tawag anang first argument ang imuhang gitawag i-present. Mo na sunod gani mo hatagan mo reaction sa kuang video pamahaw una mo. Unya pagkaman ayo nang bag-o pa mong mata ngano man kay ingon ana kabuang. Pasensya na po ha. Ingon ana ang gitawag og kining ka unsa na bitaw ka desperado ba kung baga. Kay word ka buwan og gayud ka desperado. Ingon ana ka desperado ang inyohang tubag sa ako ang mga argumento. Ha? Okay, sige daw atong i-continue pa. Ninyo na mga early Christians ga worship on Saturday. Nabasa. And nya pagkaman ang sumpay, nganong di man ninyo basahon ang sumpay? Ha? Nganong di man ninyo basahon ang tawag ining sumpay be? Pag-ingon na nga ang unang mga Kristiyano kaniadto gitawag og ga worship. May mabasa ka ba nga tawag ini ang unang mga Kristiyano kanito musod sa nagugaro mag-worship? Na ba? Amot na nga kung tawag anang naamoy gitawag og babasa pero sa ako ang nabasahan sa balang kasutan musulod sila dito manudlo. I-convert nila ang tawag ining mga Sabadista para mahimong Kristiyano. And at the same time mo may connection ana. Granting without admitting nga ang mga apostolos nagsimba kaniadto sa gitawag og adlaw sa gitawag og Sabat nga natunong sa tong kalendaryo nga Sabado. Unsa may connection ninyo ana tawag ining mga relihiyon na? Nga kanang relihiyon na nga kung asa ang una mga Kristiyano nagsimba sa Dios, buta na to ha, granting without admitting. Nagsimba sa Dios adlaw gitawag og Sabado. Judaismo man to di man to Seventh-day Adventist kay kanang inyo gitukod man nag-Amerikano. Ginoo ko yung taon ay. Okay, first part lang po muna po tayo ha. Why should we continue? Why should we continue to read further about the Eucharist when that is not the main point to begin with? Dili oy. Ang punto din na nag-quote mo gitawag og dokumento nga inyuhang tawag ining gi-present sa inyuhang program paghatag o pagprueba nga kanang dokumentohan ni dapig sa inyo. Mo man punto din ha. Nganong kinahanglan i-continue ngano man kay dili pwede nga ikaw nga nagbasa sukwahi ang imong pangunahuna sa dokumento nga imuhang gitawag og gi-quote suppressing the facts na. Ay, nalang gyud in taon ning moong mga tawhan mo na bantay-bantay ta ha kay delikado ning ingon ani. Di daw ko ala na datoy tawag anang sense nga ipadayon pa kay ang punto lang daw kuno dito sa gitawag og mabasa suppressing the facts na. Dili man punto nito mabasa bagdi. Ang punto dito nga katong inyong gibasa, inyong gipahayag sa inyong programa nga kuno katong Katolikong libro nga inyong gibasa dapig daw kuno sa gitawag og inyo. Karong gitubag nako kamo ang nag-red hearing. Ngano man kamo ang i-divert. Dito lang mo kutob sa gitawag og mabasa, wa ninyo gitan-aw ang inyong main argument kanang gi-quote ninyo tong maong gitawag og dokumento.
Ah, sukor ba dahil mo sa kong katawa? Sige, 4 minutes na lang nato. This is a basic example of a red herring. Okay? Just Ako na noon, ako ang tawag ano nakakomment og red herring. Ngano gi-divert man ako ang argument wala eh. Mabitaw nga nag-quote ko sa inyong gitawag video, wala nako siya kung sa kuan na pa ba, wala nako siya dungag-dungagi itong inyong video, gi-reaction na nako ang video. Nya wala ko ni biya sa gitawag og isyu. Kung sa may isyu, nga kadtong dokumento nga inyong gi-quote, gipribahan ninyo, nga kuno bisag Katoliko ni dapig ninyo. Mo man ay punto. Mo na nga dito mo sa word nga mabasa. Mo man ay punto din ha. Pero napakong mo ang inyong alibay, dito lang mi sa tawag anang nabasa kay napribahan man namo unya ang tawag ini nga ang continuation unsa ko na lang man to. So buti pasabot, admitido mo. Admitido ning tawag ini mga sulpot nga mga defensor sa sektang gitukod sa mga Amerikano nga ang buti pasabot di ay igulan din sila nagtawag nagpili-pili kung unsa ilang gusto. Pag di nila gusto, awa na nay point. Kaya naman, mapangka man sa ilang gitawag o kabuang sa ilang kadesperado. Desperado na eh. Actually, dako ng tawag anang kadesperado eh. Niabot na lang og hapit 4 minutes ang tawag ining iyahang reaction. Pero wa pag yung ko nakakita nga iyahang tawag anang giguba. Ang ako ang tubag nga ang ako ang tawag anang pagtanggal og maskara ni Mr. Bacalares. cutting you from the main point. That is not the main point. The Eucharist is not the main point. It is No. You're wrong. Mali ka. Ang main point din nag-quote mo dokumento, paghatag og prueba nga kuno bisag Katoliko dapig sa inyong gibarugan. Mao man na ang main point. Kanang gitawag og ebidensya ninyo, mao na ang secondary point nga naghatag og prueba daw kuno sa inyong stand nga bisag libros Katoliko ni oyon sa inyo. Mao man na ang point mo na nga kinahanglan ninyong basahon. Pero ang problema, librong Katoliko na. Diha pa lang sa pag-quote ninyo, fallacy of argumentum ad verecundium na. Ikaduha nga tawag nga punto, gawas pa nga nakakomit mag-fallacy of argumentum ad verecundium, nakakomit pa mo og suppressing the facts, nga naman, kaysa sentence na ay continuation, nag-present sa writer, duha ang ilahang gitawag og adlaw nga gitagaan nilang pagtaon og pagrespeto, isip pagsimba og pag-honor sa Dios. Una katong pag-observe sa ilahang panahon kani adto kay dominante man ang Judaismo, mauna nag-observe sila sa Saturday Sabbath. Pagkahuman, Sunday, mauna na ang ilang Christian day of worship. Mauna na ang point. Mauna ang main point. Kanong wala man yung gibasa tong tawag ining gathered on Eucharist in Eucharist on Sunday. Nga man kay mapangka man mo nga ang unang mga Kristiyano Domingo. Ang tawag ining pagsimba ngadto sa Dios. Still lang Ginoo ko. So man mga higalag mga igsuon actually this is the first part sa ato ang tawag ining first part sa ato ang tawag ining reaction sa tawag ining ato ang amigo nga tawag ining membro sa Seventh-day Adventist nga gitukod og mga Amerikano ni adtong 1863. So ato ang gitagaan og reaction nga naman kay liman kag pagmata niya pagkabuntag reaction dayon siya bisag wa pa siya kaon. mo na tawag ang iyang reaction baseless and pointless. Kanong baseless man tungod kay sila mismo nga nagbasa nagbuot-buot og sabot nga di sila mitag-iyas libro. Baseless opinion lang. Ikaduha, pointless nga naman kay ang argumento kanang inyong stand di lang kaysa nabasa. Ang inyong stand ang ako ang giguba di lang kaysa nabasa. Kunya pagka man ipugos ninyo nga dito lang mis nabasa ay wrong, mali. Ikatulo, suppressing the facts. Nga naman tungod kay na ay continuation ang gisulti sa libro o balik ko nato. Sakit kini sa ilaha eh. Kini nga tawag ini nga pagpamakak ni Mr. Bacalares o klaro ana Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Walay period. Tanawa ra gud ninyo? Walay period.
Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Yun, Domingo, oh, Domingo na. Domingo, kama na, pagani tawag anang continuation, di na. So, nga naman, pag-abot sa continuation, but by the 2nd century, the Sunday gathering had replaced the Saturday Sabbath observance. Nga naman, kay mo man ang dominante sa mga Kristiyanos. Mabitaw, suko si Ben Joseph Akiba sa 90 AD, ha? Nasuko si Ben Joseph Akiba 90 AD. Nga naman, daghang gitawag og mga Hudyo na convert mga Kristiyanos. Kunya, even ang mga Jewish historian o mga Roman historian, naghatag og pahimug at ang mga Kristiyano kani at the first day of the week, magtigo, magsimba sa Diyos nga ilahang giila. Mo na kong giingon na fallacy of suppressing the facts. Nya pagkaman din ko may pasangilan red hearing sa inyong baga kamo rin ni divert sa issue gisakyan lang tamo. Nya pagkaman pagsakay nako akong gihatagan og pahimugat na kamo bakakon. Yang amahan sa bakak nga ubaya ning yawa. So kamo ang anak. Anak nya pagkaman ikaw kay anak man ka atong tawag anak sa bakakon, di apo na ka apo. Okay, so ayun, maghatag pa tayo reaction siguro by Monday na. And paningkamutan nako nga tawag ini maka-reaction ko sa second part ani by Monday pohon. Okay, so yun. So wala pa nakapag-follow sa tong page, i-follow nyo tong mga page. RJ Roland Sandra Second TV, Apulia.Argumento page, and Kuya Apollo TV page. O pwede sa mag-send din na Facebook stars. And also sa tong mga channels, so wala pa nakapag-subscribe, subscribe po ninyo itong mga channels. Dali Catholic, Apollo International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apollo TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga Katoliko, na gusto mo tabang, mo suportahan ninyo mga programa, pwede ninyong ipadala ng inyong tabang suporta pila sa mga account numbers, nga nasa inyong mga screens, and pwede sabihin ninyo yung message sa atong page kung bayarin mo sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. So, ayo ha, ayog mo pagpailad ha, ini ang tawag ining ingon-ani nga klase nga mga pastoy o mga membro ni pastoy. Okay, so yun, in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria Gratia, plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that not have recourse to thee, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen and amen. Okay, so yun, sa ngalan sa Bookpers TV Apulia.Argumento, gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic, Apologists International, sa mga kaubanan sa LCA, gusto ng mga Katoliko ng subaybay, nagtabang, o nagasuporta nining maong programa, kini yung ubos nga lagat, ug susupagtong Katoliko Sir RJ Seno, din para yung manimilit ninyong maingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey! Maayong adlaw kay tanan na sabita kining inyong katuang nga programa sa TV Apulia.Argumento gipanguluhan gipangunahan sa Lay Catholic, Apologists International. Uban ko ninyo sa kadali nga panahon. Sir RJ Seno, uban ko ninyo sa kadali nga panahon aron natong isbutan ang mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So karon noon ni ang part 2 sa ato ang tawag ining tubag sa ato ang mga amigo nga mga dili Katoliko, particularly sa mag-amahan nga gitawag og bakalares kay katong niagi manggod mga higalag maigsuon is nagdali manggod mi kaya magbiyahe mi padung didto sa gitawag og probinsya. So mo na hinungdan nga yon nalit ang ato ang part 2. Pero nagpasidaan ako daan nga katong niagi is part 1. Ngano man kay ang iyang video ni abot og kung masayop is 7 to 8 minutes kung wala ko tawag ining masayop. So ang first 4 lang muna ang ato ang gitagaan og tawag ining reaksyon. So karon tagaan nato katong reaction katong sumpay sa iyang gitawag og video. So yon ato aning tawag ining i-play ang iyang gitawag video. So mao ni ang sumpay sa iyang gitawag og video. Okay? Ug wala man i-contradict. So, what's your point, di ba? Actually, ang tawag ining punto, simple lang man kaayo. Ang punto nako nga ang imuhang papa bakakon, nya gidipinsaan nimo ang tawag ining
pagkabakakon sa imuhang gitawag og papa. Again ha, dili punto dinhi kung nabasa ba niya o dili. Ang punto dinhi kanang inyuhang tawag anang objective ba nganong inyuhang gibasa ang maong gitawag og dokumento pagkatapos half truth lang ang inyuhang gipresent. Mao man ay gitawag og punto. Yung kag pointless tong tawag ining sumpay. Di paghimo mo inyong kaugalingong libro ayaw tawag anang kutlo anang mga dokumento nga kabalo man ta nga ang gipresent sa maong gitawag og dokumento duha na ay gitawag og Jewish Sabbath o kining gitawag og Christian Sabbath. So mo man na ang tawag ining punto. Mo man na ang punto din tawag ining migo. Okay, He is trying to paint a picture that pastor is quote mining or cherry picking the context in a form of malice or bias baka. Unsa man tawag din nimo ana? Unsa man tawag nimo anang tawag ini mga tawo nga ang gi-present is half truth. Di ba? Bakakon. So nag-present lang siya mga butang nga gusto lang niya nga ang iyang i-present katong ganahan lang niya. Unya pagkahuman kadtong butang nga dili niya ganahan, so buti pasabot ang mahitabo din niya i-present ngano man kay maigo man siya. So unsa may tawag din nimo ana di ay? Ha? Unsa may tawag nimo ana di ay? Continue na to. Kay wala daw kuno nasabtan ni pastor ang full context. But based sa imong video, sino, based sa inyong explanation, ikaw mismo wa kasabot sa imong gipambasa. Sure I don't know where you learn. Di pa. Sure ka? Ako, wa ko kasabot sa ako ang gitawag o gibasa tarong nga daw ako katoliko ha. Wa ko kasabot sa ako ang gitawag o gibasa usa-usahon ko pa na sa imo. Ha? Tan-aw na to ha. Kining tawag ining gipunto. Gipunto sa ato ang tawag ining migo. Tanawa ra gud kaklaro ano. Unsa man ang tawag anang main topic sa maong gitawag og libro migo? Ang main topic is the Sabbath and Sunday. Ang introduction sa gitawag og writer, Christians follow the command to keep holy the Sabbath on Sunday. Pero ingon niya, but the Sabbath and Sunday are not the same day for everyone. So buti pasabot gipakita sa gitawag og writer, gipakita sa writer nga kadtong gitawag og celebration nga Sabbath by the Jew and ang celebration nga kanang giingon nga Sabbath sa gitawag og mga Kristiyano managlahi pero ang essence maura. Mo man ang punto niya, o di ba? Okay. Continue nato, continue. Okay. Sunod din the Jews' observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days and resting on the seventh. Sunday is considered the first day of the week. So dinhi gipakita migo ang basis sa mga Hudyo ang tawag ining ang ilahang gituuhan ba nganong magpahulay sila sa adlaw ni ining gitawag og Sabat. Ngano man kay gituuhan nila nga kanang ilang pagpahulay nagikana sa istorya sa gitawag og pagpahuway sa Dios after sa iyahang gitawag og kreasyon. So mo man ang giingon di ba? Then pagkahuman ato ang tawag ining i-continue. Karon ang giingon dinhi okay. Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday because that is the day of Jesus who rose from the dead. So buti pasabot, gipahimug-atan sa gitawag og writer nga ang basis sa mga Kristiyano nga giilan nila ang Sunday as Sabbath tungod sa ilahang pagtuo nga kining maong adlaw mipahulay ang ato ang Ginoong Hesukristo. So musok man pa ba duha ka dagway ang gipresentar sa maong gitawag og writer unlike sa inyo isimong papa ug ikaw Mr. tawag ining Junior Bacalares ikaw isa ra inyong gipakita dili ang gitawag og duha ang dinhi duha gipresent sa gitawag og writer ang duha ka dagway sa gitawag og isyu sa maong inyong gi-quote nga dokumento. So dinhi gipakita din karon man kaayo din Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday because that is the day of Jesus rose from the dead. So dinhi karon mo nang gikot sa imong papa nga tawag ining nga makak. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday. Unsa man di ang premise? Unsa ang premise sa gitawag og writer concerning the Sabbath day nga nahitabo sa gitawag og Saturday? Mao na ang Jewish observance.
nga ilahang gitawag ini nga ang ilahang basihan kanang giingon sa Genesis. Kanang nipahulay ang Dios sa adlaw gitawag og ikapito. Pero ang problema ninyo kay tawag ining inyo kanang iba sa early Christians probably observe the Sabbath on Saturday, so therefore tama na mi nga tawag ang nagbasa-basa kay nabasa man namo nga na-observe sila pero wa nyo sumpayi. Ngano man kay ang gipahimog atan magudinhi kanang giingon nga early Christians nga nagsaulog, ako ang balikon ha, kanang giingon nga early Christians nga nagsaulog sa panahon sa Sabat, obligado sila nga magsaulog or muadto sa sinaguga sa adlawng gitawag og igpapahulay kay ilahan ng kostumbre og balaod sa ilahang lugar. Kung sa kuan pa na siya ba, ordinansa nila kumbaga ba. Yon. Pagkauman mauna nga pag-abot ang sumpay and gathered for the Eucharist on Sunday. Ngano man kay mao man ni ang ilahang kuan, mao man ni ang ilahang day of celebration. Mo na kang tan-aw tang world history. Very Reverend O'Brien, other practice of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So mao na kung imuhang tan-awon kanang nag-gathered sila sa Sunday Eucharist, Sunday nga mao nang gitong Eucharist, mao na ang ilang adlaw sa pagsimba dili adlaw ipapahulay. Ana ba? O sige, continue na to ni. Ang tawag ini nga biniltuldo nga pagsabot sa ato ang presentation. Learn your English pero ambot wag gyud nagtunong ng imuhang konteksto. Nanaway pa kung asa daw ko nakakatong sa kuwang gitawag og English. Bisan gani sa kong presentation ng Bisaya wa ka kasabot. Kunya makig-ergo ka na og tawag anang ginamit ang English language. Katawa man ta sa imuhang tawag anang kuan sa imuhang tawag ining argumento kung baga. Ngano man kung tan-aw na to ha, tan-awan ni iyahang gitong panab. Actually, from the very beginning sa presentation aning anak ni Mr. Bacalares, pointless. Walay gitawag og punto. Wa niya mabungkag ang akong argumento nga ang iyang papa na makak. Ha? Wa na bungkag ang argumento nga iyang papa na makak. Kaya mo pa niya, pointless na kung tawag anang ito ang ipadayong tong tawag anang kaya ang point lang ni Pastor Bacalares kay tawag anang i-present lang na ay mabasa. Unsa man di objective ni Pastor anong iya nang gibasa? Dili kung sa kuan ni babagsak ni sa tawag ining critical thinking. Nga naman kay basta tawag anang critical thinker ka, tan-aw nimo imo ang susihon unsa ang unsay iyang gisulti, unsay iyahang gitawag og gibasihan, unsay purpose nganong iyahan ng gibasihan, unsay iyang objective nganong iyahan ng gitawag og gibasihan. Ang objective ninyo nganong gibasihan ninyo nang gitawag og libruhan nga kay gusto niyo ipakita nga kuno ang Katoliko mismo nagsulti nga ang early Christian nagpahulay sa adlong Sabado kay mao ni mohaom sa inyong una kay nag-angkon man mga Kristiyano mo di ba? Nya nagpahulay mo sa adlaw ikapito mo man ni purpose ninyo. Pero ang problema, gibasihan ninyong gitawag og libro pero wa nyo tarong magbasa. At the same time, gusto niyo ipakita nga ilaro ninyo ang mga tao pinag sa pagputol-putol sa gitawag og pagbasa. Okay, continue na to ni. Continue. And let me explain. Let me show you kung sa response niya. Mhm. Let's watch this. Gitawag og Sabbath day kung ang imuhang nang basahon sa ibabaw, the Jewish observance of the Sabbath on Saturday. So kanang gitawag og Sabbath na Saturday, mauna ang Jewish observance. See? How intellectually dishonest this is. Ngano daw? Nganong tawag anang intellectual dishonest ko anang nga panahon? Sige daw. Unsa day iyang punto daw? Ning claim siya. Nga si pastor wala kasabot sa context sa iyang gikutlo. Sigurado magyugtawag ining wala makasabot. Nganong man duha ang puntong gipresenta sa maong gitawag og dokumento. Christian Sabbath ug ang Jewish Sabbath. Ug nag-explain siya sa context kuno sa iyang gibasa. Without knowing what the actual meaning of the context is. Iyatira, Sabadista ang tawag ani mo pasabot sa libro nga gisulat sa usa ka Katoliko. Fallacy of argumentum ad verecundium na. Sige daw, proceed. Pero sa iyang himot na iyang gimo Sige daw. Kaduhan na niya gibalik ko pero wag gyud siya nihaptag sa iyang gitaog punto ngano man naglibog siya unsaon pagribat. Ana siya nga kanidang early Christians probably observe the Sabbath on Saturday is a Jewish Sabbath. Unsa man day tawag anang tan-aw din nimo ana nga tawag ini nga dokumento. Ikaw di ang kasabot ana, di ba? Tanaw ra gud ang premise the Jewish observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days. First presentation niya. Pero ang iyang tawag ining ang iyang murag medyo premise kung baga.
kining Sabbath and Sunday, Christian follow the command to keep holy the Sabbath on Sunday. Nga naman, iyahang gi-reconcile ang Jewish Sabbath ug ang gitawag og Sunday Sabbath. Kung imuhan ng tatanawon, duha ka butang ang gipresent sa maong gitawag og writer. Pagkahuman, so iyahang gitagag pahimukat nga ang Jewish Sabbath ang derivation niya or gitawag og source niya nganong ilahan ang gibuhat tungod kay nagtuo sila nga mipahulay ang Dios sa adlaw ikapito human siya gitawag og naglalang sa tanang kabuhatan sa tibuok kalibutan. Ikaduhang gipresent niya ang mga Kristiyano nagsaulog sa Eucharist sa panahon nga gitawag Domingo. Ngano man tungod kay kanang gitawag og Domingo mauna ang biso and gathered for the Eucharist on Sunday but by the 2nd century yun. Christians gathered to celebrate the Eucharist on Sunday because that is the day Jesus rose from the dead. So mauna ang basis sa mga Kristiyano. Ngano nagsaulog, nagsimba sa Dios sa adlong Domingo tungod kay anang adlaw ilahang gituuhan o gituuhan sa mga Kristiyano, kami nga mga Kristiyano, nga kanang adlaw nabanhaw ang Ginoong Jesucristo. Di ba? O man ng punto. So duha ka butang ang gi-present. Karon, pag abot din sa yelo kanang inyong gigikot sa imong papa nga namakak, early Christians probably observe the Sabbath on Saturday. Ngano man kay again kanang maong gitawag Sabbath ordinansa na customary nila na ani balaod nila kumbaga, and at the same time and gathered for the Eucharist on Sunday. So lahi itong tawagan ng pagsimba nila, nag-gather sa adlong Domingo, nagtawag ining nagpikas-pikas sa gitawag og tinapay ug kanang ilang pagsulod sa Sabbath day sa panahon nga kung asa ang mga Hudyo magampo gitawag og magsimba. Dili aron mosimba kauban nila, kung dili tuluan ang mga Hudyo para i-convert para Kristiyano. Pagkaman ako pasangin lang nga wa ko tawag ano nagkasabot. Katawa ko ning atong migo. Okay, continue na to. Kini nabasa dari nga the Jewish observance of the Sabbath on Saturday. Then therefore kaning nabasa dari na early Christians probably observed the Sabbath on Saturday is therefore a Jewish Sabbath. Unsa man tawag din nimo ana? Unsa man tawag din nimo ang tawag kanang gitawag og Jewish observance din na. Asa man day tawag anang asa man day nakatatak ang Sabbath day, asa man day nga relihiyon nga nakatatak ang Sabbath day sa Seventh Day Adventist. Dili sa Seventh Day Adventist niya ato ang tawag ining tan-awo ning gitawag og gisulat sa the World Book Encyclopedia. Ni tama nga pagsabot tama ning nga pagsabot. Atong basahon. Sabbath is the rest day of the Jews. It comes on Saturday, the 7th day of the week. Today, Christians also use the word Sabbath for their Sunday. So, kanang giingon din na nga Sabbath is the rest day of the Jews. It comes on Saturday. So, kanang Saturday Sabbath, kanang tawag ining gikot din na sa gikot ninyong tawag ining dokumento, kanang gikot nga gitawag og dokumento, tama nga itong interpretation nga refer na sa gitawag og Jewish Sabbath. Dili na sa Christian Sabbath. Sige, continue na to. Continue. Man ang English na to ana sino? Yati ra. Probably correct, di ba? Believe ko aning tawag ining mga tawhana. Pag gani kahatag sa iyang gitawag og punto, nangita nag-asa akong English. Sige daw. Wa man nasabtan ng context. Iya tira ako pa noon ang gitawag og wala kasabot. Tatanaw nagkabuang ni sa iyang magkabuang ni sa iyang tawag anang explanation concerning sa dokumento nga gi-quote sa iyang bakakon nga amahan. Tawag og Sabat nga Saturday mauna ang Jewish observance. Okay, basahon ako Sige daw. The Jewish observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days and resting on the 7th day. Okay? Ang pasabot ani sino, gi-explain ani nga context kung unsay rationale sa pag-observe sa mga Jewish people. Taka naman ka unsay tawag anang On unsay gitawag og rasyonale sa tawag anang pag-celebrate sa Jewish people. Ay, dili magpataka ba? Sige, ito lang continue. Wala dari gi-explain sino wala dari gistorya, gisulat o baka giyaw-yaw man kaadari sa isa man lang gid ka context nga ang Saturday Sabbath gi-originate sa Jewish custom. Taka na gyud ba? O tanawa ra.
Nagtagbaw sila og depensa sa kabakakon sa iyahang gitawag og papa, nagbuhat-buhat, nag-istorya ipahid pas kung baba. Mali ka na gud ninyo nga ako ang tawag ining video. Kung nisulti ba ko nga ang Sabat nag-originate sa Jewish people? Oh, pag ang amahan bakakon, ang anak bakakon pud na. Nasulti ba ko? Nga ang tawag ining Jewish Sabbath nag-originate sa Jewish people. Ang akong giingon, kanang gitawag og Sabbath, kanang gisulti dinha, mao na ang Jewish observance of the Sabbath or nag-observe ang gitawag og mga Hudyo sa gitawag Sabbath nga ang ilang pagtuo nag-derive kini nagikan dito sa gitawag og kreasyon mo ng ilang faith. Wa ko nag-ingon nga nag-originate ang Sabbath dito sa mga Hudyo. Pataka naman ning gabuot-buot ka. Ikaw, sige panaway asa ng imong English no. Ako binisaya ganin ako kasabot. How much mo umag in English ko? Ay nalang. Sige daw. Wala dara. You are reading into the text. You're adding to the context. Ikaw ra may nag-add sa context. Nagsulti ba ko nga tawag ining ang Jewish ang tawag ining Sabbath nag-originate sa gitawag og mga Hudyo. Pag imong ganing gitawag og Sabat, mo na ang Jewish day of worship. Mo na akong stand kano man kimo man ang giingon sa libro. Mangitagtawag ini nga ebidensya nga kanang matawag ining gyud sa ato ang pangunahon na ba kung baga. The World Book Encyclopedia volume 17. Sabbath is the rest day of the Jews. It comes on Saturday, the 7th day of the week. Mo na, di ba? Mo man na ako ang punto. Nga kanang Jewish observance, nga nag-ingon kanang tawag ng Sabbath nila nga Jewish observance nila, wala Jewish day of worship. Ako nag-ingon nga nag-originate ang Sabbath sa tawag ini mga Hudyo, butang-butangan pa ko aning mga bakakon ay. Ayaw ko ninyo butang-butangi. Tanawa. So, pakong. Next. You're making your own conclusion. You're making Ikaw naman ang naghihimog tawag anang konklusyon. Nagkabuang mong depensa anang kabakakon sa imong papa. Pagka man nagbuot-buot kapag presentaron, butang-butangan pa kunin mo ay nalang kining mga tao aning klaseng mga tao makita ang gyud nato ba nga kanang mo ni resulta ba kana bitong naningkamot bitaw pagbangon nga kabalo sila nga nalugmok na sila ba mo na magpataka na lang og istorya. Ingon sila nga nagpataka na ako, ko kasabot kay ang katudang tawag anang Jewish dito, Jewish observance dito, nag-ingon ko nga nag-originate. But ninyo. Kani nga to mga amigo nga mga Seventh-day Adventist mo na ginapanghambog ninyo. Suluya po ninyo eh. Luoy kayo mo. Sige, continue. Kanang gitawag og Sabat ka Saturday, mao na ang Jewish observance. Okay. So, pag ingon na ko nga kanang Sabat, mao na ang Jewish observance. Ngano man tungod kay ang context nga gi-present sa gitawag og writer duha ka punto, ang Jewish observance of the Sabbath and the Christian observance of the Sabbath. Mo man punto na ko din na amigo. Wa magunig ingon nga nag-originate ang Sabbath sa mga Hudyo. Buot po niya eh. Yeah, go ahead. Muna sakto ana. Di ka na yung gipangyaw-yaw karon. Dili na mabasa. So, dili mabasa. It is a fallacy of silence kung unaan ang inyong tawag ining argumento. Kaya di mo mutuo kung di mabasa. Fallacious. Bakakon. Naghimo og tawag ining deceptive argument para ipalusot lang ang ilang butbot. Di mabasa. Kadaghang mga butang nga di mabasa pero tinuod. Di ba? Okay, continue natin kabakakon na ni. Ang gi-explain dari the Jewish observance of the Sabbath, ang iyang ginapa-explain dara kung nagsugod ang pag-obserba sa mga Jews of Sabbath Saturday. Kabuang sa siya yung tawag presentation no. Supak ba ko ana? Ani. Nagkabuang sa presentation no. Nya may ngambag asa may imo English no. Ikaw ang dapat mo tawag ining mo balik og English 101. Nga naman kay ikaw mismo gasupak-supak ka nga wa ka kasabot sa punto sa gitawag og gipresentar ilabi na sige quote sa imong papa nga namakak sa panahon sa pag-quote niya sa libro. Sige, go ahead at ato ning continue. Kung nagsugod, okay? You cannot connect, you cannot stitch that here kaning yellow. Dili nimo na siya ma-stitch dari. It is because
these are talking about two different people. Pataka, sagad ra gyud. Pataka ra gyud ka, pataka ra gyud ka. Ani ha? Baliko na ko ha. Baliko na ko. Ikaw mi nagpataka, ikaw mi wa kasabot sa imuhang gitawag anang gipangyawit. Okay, niya ha. Kung ato ang tawag anang basahon o di ara ha. Kanang giingon ni nga the Jewish observance of the Sabbath, ha? Kanang the Jewish observance of the Sabbath on Saturday, kanang gisulti sa writer dinhi, refer na sa gitawag og presentation sa writer nga naay duha ka Sabat na gisgutan diha sa balang kasutan og tradisyon sa mga Hudyo, apil ang gitawag og mga Kristiyanos. Mo bitaw ang tawag ining major premise, Christians follow the command. Again ha, balik na nako ni. To keep holy, to keep the Sabbath on Sunday. Pagka mag-presentar po niya ang Sabbath day, the Jewish observance of the Sabbath on Saturday. So kiningingon din nga, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday, kanang Sabbath na gisgutan sa gitawag og writer, refer na sa gitawag og Sabbath na gina-observe sa Jewish religion. Nanuman kay kanang gitawag Seventh-day Sabbath, migo, tatak na kung sa kuwan pa ba kanang tawag ining ilahan ng timaan ba sa relihiyong Judaismo. Dili sa Sabadista nga natukod lang dito sa Amerika. Dili, pataka lang yung ka. Pataka lang yung kang tawag anang i-interpret niya. Ako pa sa wayo ni mo nga. Way English, ikaw gipataka ron. Ikaw nagpataka. Ikaw nagpataka. Sige daw, go ahead. And this, the Jewish people and the early Christians. I don't know where you made that leap. Ambot aha ka ni ambak. Ikaw may tawag anong pataka lang tawag ining ambak, putol-putulon pa ninyo. Ha? Giputol-putol pa ninyo mo na nga nagtagbo murog depensa. Ambot aha ni mo nagibasa. These are two different people. Naaraman dahi na. Kana di ba? Kapila na ako nagibalik-balik, di ba? So ang tawag ining Jewish observance of the Sabbath o kining Christian observance of the Sabbath, tama, different people na. Pero kining Christian nga nag-observe sa Sabbath, kanang giingon din na nga tawag ining Sabbath day nga gina-observe sa gitawag og mga Hudyo, di ba ingon ko, customary na nila. Customary. Bot ipasabot balaod nun based sa ilang custom. Ay, nalang. Pero kining mga Hudyo nga mga Kristiyano nga nag-observe sa Sabbath sa panahon sa Sabbath day or gitawag og Saturday, naa sila day of worship nga maunang Sunday o atong baliko na pod. Atong baliko na sad, mabungol ginig balik-balik nato nga katubitong punto nga wa gitiwas ni Pastor Bacalaris. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Ang unang mga Kristiyano, probably nagapahulay sila, naga-observe sila sa pagpahulay sa adlawng Sabado o nagatigom sila sa Eucharistia sa panahon sa Domingo. Saan man mo na ron? So buti pasabot, kining gitawag og Christian religion or kining Christianity sa early Christians, duha ang ilahang gitawag og observance. Duha ang ilang observance. Pero katong day of worship sa mga Kristiyano, maunang Eucharist. Dili nang tawag ining kuan, dili na ang gitawag og Jewish Sabbath. Nga naman, ni ang sulti ni kuano, ni ang sulti ni Saint Ignatius of Antioch, ni ang gisulti ni Saint Ignatius of Antioch sa 1st century niya nasa number 9 verse 1, if then those who live in antiquated customs came to newness of hope, no longer keeping the Sabbath but living in accordance with the Lord's day, Revelation chapter 1 verse 10, on which also our life arose through him and his death through some deny it. And by the mystery we receive the power to believe, and for this reason we endure, so that may be recognized as a disciple of Christ, our only teacher. So kanang giingon na gitawag og Sabat, dili na mo ilang observance kani adto sa early Christians, dili. Unsa man ang Lord's Day nga gisgutan din na. World Book Encyclopedia, volume 17. Ang giingon din ni, Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and worship of God. The French call Sunday Dimanche, the Spanish call Domingo, and Italians call it Dominica. These three names all come from Latin words Dies Dominica, which
which means Lord's Day. So kana di ang gitawag og Domingo, Sunday, mauna ang ilahang tawag ang day of worship sa gitawag og mga Kristiyano, mauna si Saint Justin the Martyr sa 2nd century. O babasahon na to ha. O niya. Mo man panghambog ni Pastor Bacalao sa 2nd century na igisulti nga nagpahulay sila. O niya. First and second apologies of Justin the Martyr. But Sunday is the day on which we hold our common assembly because it is the first day on which God, having wrought a change, in the darkness and and matter, made the world, and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. So mo ilahang tawag nang justify ang ilahang gitawag og celebration. So buti pasabot duha ka butang. So katong gitawag og mga Hudyo kaniadto ni supersede ang tawag ini nga Lord's Day celebration, Sunday celebration nga naman tungod kay gitudlo sa gitawag og mga fathers nga kung magpabilin pa ta anang antiquated customs nga magpahulit ag Sabat wa ta nahiusak ang Kristo. Mo man ni punto. Di ba? Ni ato ning tawag ini nga tawag ing tiwason ni pagkabakakon aning nahuman ang isino dari na kaning gituldok human ang punto dara gi-explain na niya pataka na gumana pasagad nagyug ka unsay human ang punto. Unsay human na ang punto? Do? Tanaw na na human na bang punto be? Taka lang kada. Okay, pataka lang gyud pataka. Unsay human ang punto ha? Tanawa dinhi nga point the Jewish observance of the Sabbath gi-present sa writer ang tawag ining rason nga nag-observe sila sa gitawag og Saturday Sabbath. Nga gi-present na nga naman kay sa unahan kining tawag ining ibabaw, gi-present niya nga ang mga Kristiyano nag-observe og Sabbath on Sunday. Pag ikaduha gi-present pud niya ang Jewish observance of the Sabbath on Saturday. Asa gikuha nila. Karon Christians gather to celebrate the Eucharist on Sunday. Again, iyahan na pong reaffirm katong iyang statement sa first tawag ining sentence sa ibabaw nga ang tawag ining mga Kristiyano nagsaulog sila on Sabbath day on Sunday. Pagkaman din early Christians probably observe the Sabbath. So iyahan nang gi-connect ang Jewish observance of the Sabbath og kining gitawag og Sunday nga kining panahon na nag-observe pud ang mga Kristiyano og tawag ining Sabbath kani adto pero dili gitawag og day of worship dili customary. Mo bitaw ang sumpay katong wa gituwa sa imuhang tawag ining papa nga namakak and gathered for the Eucharist on Sunday. Still bakakon ni mo gitawag og mga tawhan na. Mo na pag yung correct ha? Sige daw. kung gikan ang Mo ba na gitawag og issue na ko din kung asa nagikan? Pataka lang. Ang issue katong tawag anang statement nga wa gitiwa sa imong papa, gibutangan niyag tuldok imbis walay tuldok. Bakakon. Okay. Jewish So, practice of the Sabbath Saturday. Wala nagpasabot dara. Ambot mo hindi ka kabalo basig English. tira. Believe ko anong tawag ining anak ni Pastoy Bacalaris ba? Di kabalo ba og tawag anang introduction, pagkahuman introduction sa gitawag og sentence, pagkahuman iyang gi-elaborate ang iyahang gitawag og objective and topic sa gitawag og iyahang gitawag og column, ang iyahang mga evidence, ang iyahang comparison, wala dili mo tan-aw eh. Di wa niya gitanaw wala ko do. Na gitawag comparison gihimo ang tawag ining writer dinhi. Nagihimo ang comparison Christian og ang Christian observance og ang Jewish observance. Niya pagka gi-connect niya ang Jewish observance sa Christian observance. Di ba? Pero kining mo ang gitawag og connection dito sa Christian observance is moral observance of the Sabbath. Dili katong physical and external observance of the Sabbath nga ginabuhat sa gitawag og mga Hudyo. Sabot-sabot mo pa nagsabi nga pagkaman ayaw ipahid ng inyuhang tawag ining pagka na-diferensya sa kuha. Ayaw ninyo ipahid kay kamo minaiguan na. Sige, go ahead ato aning tawag ining timbawason. Gi-declare dari sa sentence mismo sa context nga ang early Christians go worship on Sabbath Saturday. Wala man giingon din nga worship, nag-observe. Nag-observe sila mo adto sila sa sinagoga sa adlawng igpapahulay nga naman again customary. Granting without admitting nga nag-worship sila ana nga panahon pero unsa ilang objective. Basahan ng Acts of the Apostles. Kadaghang tawag ang mga sulat nila sa buhat sa mga apostol katong mga Sabadista
ilang gipang walian, ilang gipang convert. Di ba? Walang tanawan ng Colossians chapter 2 verse 16. Ayaw ninyo itugot nga na magsaway kanyo kung sa among kanon o inyong kanon inyong imnon. Ug bahin pa sa adlaw nga igpapahulay ngano man kay para nila walay gahom ang adlaw igpapahulay dito nila kung ang Jewish context on observance ang itawag anang basihan. Ay, mura na yung correct. Sige daw. That argument kung dili nimo na siya mabasa mismo sa context, you're making stuff up. Ikaw ang tawag ining kuan unsay dili mabasa kana man gipangyawit nimo ang wala sa konteksto. Ha? Kanang imong gipangyawit mo nang wala sa konteksto. Nga naman nagbuhat-buhat kay pangunahon nga dili mo giunahuna sa writer nga inyohang gikot nga kung asa na makak ang imong papa. Kung bakakon ba gyud ninyo? Bakakon kay mo. Ako pay butang-butangan ninyo nga tawag ining wa kasabot. Ako Katoliko. Katolikong libro ang inyohang tawag ining gibasihan niya pagkahuman ako na hinuon ng wa kasabot. Mo na nga luoy, mga higalag mga igsuon kini ingon ani ang amahan ug anak, ang amahan bakakon, ang anak bakakon pud. Ngano man kay iyang gisuportaan ang tawag ining kabakakon sa iyang papa. Iyang gisuportaan ang kabakakon sa iyang papa. Nga klaro man nakaayo, tanawa ra gud ninyo. Klaro man nakaayo. Walay tuldok eh. Walay period. Tanawa So ang presentation sa letter, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Buti pasabot na ay continuation. Duha ka butang ang gipresent sa gitawag og writer nga ginabuhat sa mga early Christians kaniadto. Mo bito nga pag-abot nila sa conclusion ana, but by the 2nd century the Sunday gathering had replaced the Saturday Sabbath observance. Nganong man kay majority of the Christians wala naga-observe sa Sabbath tungod anang gitawag og ilang tudlo nga kanang maong panahon na mo na pagsaulog, pag-declare, paghatag og tawag ining pagpahimug-at nakita nahiusa kang Kristo. Mao man ay punto. Ay nalang kining atong mga amigo nga mga dili Katoliko. Sige ato na ning tawag ining tapuson iyang kuan kay 7:39 so 8:39 nanay 1 minute. Seryoso ka? Ikaw seryoso pug kasi imong gipangyawit? Pataka lang ka. Tapos igno nimo sa pastor sa namakak? Yes, klaro kay nang namakak. Ano man wag itiwas tanaw wag itiwas dara wag itiwas napakamoy naong iatubang ana. Nga wa niyo gitawa so early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Ano man yung tiwasa? Kay mga pakong mo? Ano man yung tiwasa? Unsay purpose ninyo nganong dito ra mo kutob sa gitawag Saturday? Unsay purpose ninyo? Unsay objective niyo tabunan ninyong kamaturan? Di ba kakon ang amahan sa bakak mo nang gitawag og yawa. Balik taron kinanila. Baliktaron niya sunod ato aning tawag ining ikuan timbawason tani Gahimo-himo ka kung imong conclusions ba based on ikaw ra ang gahimo-himog tawag anang kagaling conclusion butang-butangan pag yung kunin mo nag-ingo ko nag-originate ang Sabat sa mga Hudyo para makalusot lang kasi mong argumento sure nimo di lagi mo kadepinsa ana amigo tambag lang ako sa imo kay tawag ining bag-o pa man ka suod-suod ani tambag lang ako nimo patudlo ngano man tungod kay kung mo engage mo kay aning gitawag og butanga labi na ka nang mutubag ka nga wa pa kay kaon so ang tawag ining mahitabo ana magkabuang kagyod nagkabuang kagyod tanawa inyohang tawag anang girason-rasunan ang inyong gikot pag nahulog ba nga mas labaw pa mo nagkasabot nga mga Sabudista kontra namong Katoliko nga amo ka ng libro di ba nya natingala ko duha ka punto ang tawag ining gipresent ni Pastoy Bacalares sa tawag ining argumento. Kana nga video nako, duha ka tawag ining nga punto ang gisgutan dinha. Duha ka punto. Number 1 point katong pag-quote niya sa The Catholic Bible, ang commentary sa St. Luke chapter 4 verse 16. Anong man yung gribat? Kanang ingon niya regularly, adlaw-adlaw, nagaabto sila. Regularly kanang tawag ining kung sa kuan pa ba kanang pirmi kumbaga nag-aadto sa pirmi attending synagogue is carried on by the early Christians practice in meeting the temple niya ang reference Acts chapter 2 verse 46 and chapter 3 verse 1 and chapter 5 verse 12 kanang adlaw-adlaw di lang kay tawag ining Sabat pero anong kato namang inyo ang gikot
Nganong kato naman imuhang giribat? Nga maglisod mo, pait mo? Oh, nya pagka man magid asa man gi tawag anang asa naman imong English, ikaw ang kasabot. Nga naman kay buot-buot ang interpret sa librong Katoliko. Number 2, nagbinisaya na gani ko, gapait kapag sabot. Butang-butangan pa ko nimo, nag-originate, nag-ingon ko nga nag-originate ang sabot. Sa mga Hudyo, pataka lang ka. Pataka lang ka. Nya pagka man naapoy ebidensya. Ha? Naapoy gitawag og ebidensya nga kanang gitawag og Sabat, gituuhan. Perhaps, ha? Gituuhan nga tawag ini kanang gitawag og nga Sabat is nagikan sa Babylonian na tawag ini nga Sabat. Natin pa kadali lang. Ako ang tawag ining tan-awon ang nagsilbi ang evidence kumbaga. Niya ha. Okay, asa na ba to? Okay, asa na to? Nawala man. Okay, World Book katong isa, katong The Book of Knowledge. Nganong wala na appeal, ha? Nganong wala na appeal. Okay, yun, dire, yun. Nganong wala na appeal. Katong The Book of Knowledge na ako'y tawag anang gibasihan katong The Book of Knowledge. Nga tawag ini nagapunting kanang gitawag og Sabbath, gituuhan nga nagikan na sa Babylonian na Sabbath. Dili na sa tawag ini mga Hudyo. Pero lahi ang ilahang tawag ining pag-ila sa kana nga gitawag og Sabbath. Ulahin na nang gi-quote nila ng Genesis, ulahin na na Ulahin na na. So man ay pataka na, dili magpataka ha. Di pataka pasok, kunya kung mapasok mutubag gani kakaon una kay para dili magkabuang na imong interpretation sa gitawag og argumento. Sa whole 8 minutes nimo nga argument wala gibisag usa didto nga nakapuntos ka. Abi nimo nga no, tungod kay nag-create kag imuhang kaugalingong linya. Ikaw tong tawag ana naigo atong red herring nga giingon nimo. Ikaw ang naigo. Dili ako nga naman nag-create mo kag imuhang kaugalingong linya nga dili mo gipunti ag gisulti sa konteksto sa gikot sa imuhang amahan nga namakak. Again ha, ang amahan sa bakak mo ang yawa, niya si Mr. Bacalares, Pastor Bacalares is bakakon man, so anak sa siyawa, ikaw apo na lang ka. Okay, so wala pa nakapag-follow sa itong page, i-follow nyo itong mga page, RJ Roland Sandro Second TV, Apollo.Argumento, Kuya Apollo TV page. O pwede sa mag-send din na og Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din yung itong mga channels, Dalay Catholic, Apollo International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apollo TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa din mag-send og super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga Katoliko, gusto mo tabang, gusto mo supportan ninyong programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang support at sa mga account numbers kana diha sa inyong mga screens kana nagdagang information o pwede sab mo mag-message sa itong page kung nga bayar limita sa inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat. So okay, so yan at least naklaro na to. Kanang ingon niya nga pataka lang kag in English, siya mo nagpatag in English kasi simpleng Bisaya di kasabot, how much more sa in English kay gibasa. Sa ngalan si Bukbel sa TV Argumento yung Pangulo ang pangunahan sa Lay Catholic, Apologies International sa kumakaubanan sa LCA, sa mga Katoliko nagsubaybay, nagtabang, nagsuporta ng programa, kini yung ubos, nga lagad, usus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporing mamilitin yung bingonik na siyang servire, et fidem Katolikam defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.